all the years that we lost. At sa lahat po ng moments na malayo tayo sa isa't isa, ngayon pa lang po tayo babawi at itatama ang lahat. I have decided to take a leave from Keystone. Are you taking a leave dahil magpapakaulirang ina kayo? O magpapakadakilang home wrecker? Nakita mo ba si Attorney Mayor? Kakalis lang kanina. Mukha nga nahihilo eh. Nay? Nandito na po ba kayo? Hindi pwede mangyari ito, Nay. Hello, Antipolo Police. Hello? This is Attorney Lilat Matias. This is an emergency call. Kailangan ko po ng full cooperation nyo. Tingin sa lahat, bilis. Makakaasa po kayo, attorney. Pero kailangan ko ng mga detalye. It's a brutal assault by bludgeoning the head with a steel gavel replica. Walang barel o kahit anong kahinahinala ng tao sa paligid? Wala pong kahit ano. Wala. Kailangan namin yung tulong nyo. Dalihan nyo na. Mag-isa lang po yung biktima eh. Si Attorney Meredith Simmons. Pakikumpirma ko ang crime location ay sa bahay niya. Barangay Better Hills, attorney? Opo, yun po yung address. Dalihan nyo na. Kailangan namin ng ambulansya. Ang dami-daming dugo. Ang dami ng dugo na wala sa kanya. Kailangan na po namin yung tulong nyo. Dalihan nyo na, please. Hindi pwede mawala yung nanay ko. Halika, di pa tapos ang kwento. Hindi pa laging talo. May nagmamahal sa'yo. Oo, mag-isa ka ngayong gabi. Wala sa tabi mo ang mga mahal mo. But a win is a win, Patricia. Are you taking a leave dahil magpapakaulirang ina kayo? O magpapakadakilang home wrecker? So tonight, you celebrate! Walang diet, walang bawal, walang illegal. It's not a crime to be happy.
Mati to ah. Anak, it's okay. I'm here. Wala ka ng dahilan para matakot. Welcome to your best life ever. Dispatch na sila, attorney. Sa katabing barangay lang sila nang galing. Nagpatrol. They're on their way. Parawan niyo na po. Hindi ko pala mo nakasama yung nanay ko eh. Sinisiguro ko po sa inyo, wala pang 10 minuto, nandyan na sila. Pati ang ambulansya. Kailangan namin ng tulong niyo, please. Ginagawa namin ang lahat, attorney. Please calm down. Parating na ang tulong dyan. Mati! Mati! Ulit? Ulit ang nangyari dito? Sinong gumawa nito? Sinong gumawa nito kay Mati? Ulit, anong nangyayari? Sinong gumawa nito kay Mati? Anong nangyayari? Mati! Mati! Lilet, anong nangyari sa kanya? Sinong gumawa nito? Hindi ko alam. Pagdating ko, wala na siyang mana eh. Nakahiga na siya dyan namin tugo. Hindi ko alam ano nangyari. Mati, gising ka, Mati, please. Mati! Anong nangyari, Lilet? Sinong gumawa nito, Lilet? Hindi ko talaga. Hindi ko pwede. May not be rich pa rin. Sino kaya naka-iwan ito dito? Ramir Engano? Tatay ni Lilith? Hello? Sino to? Bakit hawak mo ang phone ni Meredith? Mr. Engano, sorry, this is Attorney Kurt Ignacio. Nakita ko lang po itong phone dito sa parking. Kay Attorney Meredith pala to? Okay, thank you. Kakusip ko na sana siya eh. By the way, Mr. Engano, si Lilith po kasi hindi ko
Trixie? Dad, can I stay in for tonight? Please. Of course, of course. Check and secure the perimeter. Ate, please. Ate, please, wake up. Lilith, ano? Nasaan na sila? Nasaan na sila? Malapit na daw sila eh. Sir! Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po yung mami ko. Ate! Gawin niyo po lahat na magagawa. Ate! Re-revive pa po ba natin siya? Do anything! Do everything, please! Ate, please! Negative pulse, negative breath. Continue CPR. No. You can't say that. Go, revive Mati, please revive her. She can't die. Please revive my mom, please. Hindi po ako nawawalan ng pag-asa. Ayoko pang sumuko. Ayoko po siyang isuko. Ang dami niyo na pong pinaranas na himala sa akin eh. Hindi niyo ako hinayaang mapasama noon sa nalunod na barko. Nang wala ako ni isa sa tabi ko, sa bilyon-bilyong tao sa mundo, si Tinang yung binigay niyo sa akin. Ilang beses na nagagaw buhay yung tatay ko at niligtas mo siya. At pagkatapos ng maraming taon, ulit yung mga landas namin. Lord, may kuta ba yung himala na pwedeng maranasan ng isang tao? Pwede ba akong humirit ng isa pa? Pwede bang huwag mo nang mawala yung nanay ko? Huwag mo na ulit. Oh, Ate Sis, nandiyan ka na pala. Sino bang sinisilip mo dyan? Inaabangan mo si Lilith. Abay, text mo. Kanina pa cannot be reached eh. Hindi na ma-reach. Ikaw naman. Di ba birthday ngayon ni Nanay Attorney? Bigyan mo na. Hindi ganito, para medyo umaliwalas ka, ha? Ate, nakailang birthday ka ba nakasama si Lilith? Marami. Mula pa nung sanggol siya. Si Nanay Attorney. Isa pa lang. Lifetime versus one in favor of Cecilia Matias. Tambak na tambak mo. O ito pa, para sa pantanong sa'yo, ha? Sa palagay mo ba, etong si Attorney, makakarami rin gaya sa'yo? Nako, di tayo sigurado dyan. Ha? Alam mo naman tayo, walang nakakaalam sa atin kung ilan ang magiging birthday natin dito sa mundo. Di ba? O katulad ko, malay mo last birthday, ayoko ang example yung sarili ko, malay mo last birthday na ni Anton ngayong taon na to, o next year, o next year. Walang nakakaalam yan. Ang sama ako. Ako pa yatang papatay sa kaligayahan ng anak ko. Ate Ces, baka mamaya na high blood ka na. Nakabili ka ba ng maintenance na gamot mo?
Di ba kanina bumili ka sa pharmacy? Kaso medyo natagal lang ka eh. Saan ka ba nagpunta? Tita Sayas? Oh, baka nandyan na yung dalawa. Si Lilet! Po. Di ba? Kayong dalawa magkasama sa party? Bigla na lang ho siya nawala eh. Hindi na ko pa po siya tinatawagan. Akala ko nakauwi na. Sinasabi ko na nga ba eh. May hindi magandang nangyari sa anak ko. Kanina pa ako kinukutuban. Tita Ses, kumalma lang po muna kayo, ha? Baka tama ho yung una kong naisip. Sinundan niya si Attorney Meredith sa bahay nila sa Antipolo. Attorney Bonnie? Hello, Kurt. Nakausap mo na ba si Lilet? I-loudspeaker kita. Dito kasi ako ngayon kay Tita Ses eh. Lahat kami, kanina pa tinatawagan si Lilet pero hindi siya sumasagot. Oo nga, pasensya na, hindi na napapaalam kanina. Nagmadali kasi ako pumunta rito sa Antipolo Police Station para ilabas yung matiting kliyente. Pero ito na nga. May isang polis dito nakakilala namin ni Lilet. Ang sabi sa akin, nasagot ng desk officer ang tawag ni Lilet kanina. Humihingi ng tulong. Naabutan daw niya si Attorney Mer sa bahay nito kanina. Mag-isa. Duguan. Ano? I'm glad you're here, Trixie. Pero, how about your mom? Alam ba din nandito ka? It's just that sometimes, hindi ko na maintindihan si Mom. I guess it was the old times. Look, Trixie. Whatever happens, I will always be your dad. Haley? Wait. What? Bakit? Si Attorney Meredith. Lorena! Get up! Si Meredith! Ano nangyari kay Meredith? Handuin naman na yung mga soko, di ba, Major? Mukhang kumakuha na yung crime weapon, no? Sa mute ka naman kung tama ako, oh. Samgip lang pala eh. Pero kung magkakalit tayo, gabing ito ako kaya bago mag-umaga. Kung umahalak ka man siya ngayon dahil napatay niya, lubos-lubosin na niya yan. Hindi ko siya titigilan. Sisiguraduhin ko lang na tataginting yung martilyong yan sa korte para husgan siya.
actual birthday today. Diba? Birthday ni Mati today! Birthday ni Mati today! Tama na. Hindi! So hindi siya pwedeng mag-isa! Hindi siya pwedeng mag-isa sa loob kasi birthday niya today, di ba? Tama na, Ira. Hindi pwede! Tama na. Lilith, halika samahan mo ko! Yakapin natin si Mati, birthday niya today, di ba? Halika, samahan niyo ako, puntahan natin siya! Hindi birthday niya today, hindi siya pwedeng mag-isa! Di ba? Halika, samahan niyo ako kahit isang beses lang yakapin ko na si Mati, please! Sige na, tara na po, isang beses lang! Isang beses lang yakapin ko na yung mami ko! Sige na, samahan mo na ako, Lili! Ira, makinig ka sa akin, ah. Kung pwede lang, papayagan ka namin na mayakap si nanay. Kahit gaano mo pa katagal gusto. Pero di ba naiintindihan mo naman na hindi pwede. Kasi gustong-gusto mo na rin naman malaman kung sinong gumawa sa kanya nito, di ba? At mahihirapan tayong malaman pag na-compromise yung evidence sa katawan niya.
dapat sa labas ng korte. Worst enemies natin yung isa't isa. Noon. Pero gusto kong malaman mo na magkakampi na tayo ngayon. Lalo na sa labang to. Hindi nagkaroon ng dalawang abogadong anak si Attorney Mayor. Para sa huli, siyang mapagkaitan ng hustisya. We have to make her pay for what she did to Matty, Lilet. At alam mo kung sino yung tinutukoy ko. Pero Ira, hindi naman kutob o pakiramdam lang yung magtuturo sa atin sa totoong suspect eh. Kundi ebidensya at witnesses. Napulot ko kanina to. Phone ni Attorney Mer sa Keystone. Baka may makita tayong lead kapag nabuksan. Na-empty bat kasi kanina nung kausap ko si Sir Lamit. Tama ba? Ikaw yung nakasagot ng tawag na dapat para kay Attorney Mayor? Pero bakit daw siya tumawag? You! Why were you calling my mother? Ha? Ano? Ginawa mo na talaga siyang homewrecker? I'm so sorry for your loss, but if you just let me... Explain what? How we found my mom wrecked? She's dead because of you! Dahil sa selos ng magaling mong asawa. Your wife, Patricia Ingano, killed my mother! Do we really have to do this? Kailangan na ba silang puntahan ngayon na? Come on, Lorena. Makakapag-antay naman tayo sa wake. Huwag ngayon. Look, dinouble-check ko ang kontrata ko. Pwedeng mamili si Atty. Rona ng next OIC ng Keystone in the absence ni Meredith. But when Meredith permanently leaves her position for whatever reason, ako na ang magiging senior managing partner. So, magpakita tayo na concerned tayo, lalo na sa oras ng pangangailangan nila. Cons, this is not the right time for your theatrics. Kakamatay lang ni Meredith. Sensitive pa sila. Lalo na si Ira. Di ka ba natatakot? Tapatin mo nga ako, Lorena. After Ino, ang kalat mo naman ba ang susunod nating lilinisin? Do you have anything to do with this? Don't tell me na hindi Patricia Ingano ang unang pangalan na pumasok sa isip niyo! Ha? We can all agree! Patricia Ingano is the most obvious suspect here! I'm sorry, Ira, pero hindi ako naniniwala. My mom can be many things. She's jealous, paranoid, sometimes a bitch. Sige! But a killer? No! You're just protecting her because she's your mom! But that doesn't change the fact na may motibo siya. And I understand that you're just lashing out, attorney. Maybe because you need someone to blame. And I blame your mother, Trixie! Pinatay ng mommy mo yung mommy ko! How dare you imply
na mamamatay tao ako. Ano ka ba? Bakit napaka-paranoid mo? Our mere presence is required during their time of need. Tapos umuwi na tayo, tapos na. Magdasal ka na hindi sumama sa atin pa uwi ang multo ni Meredith dahil dyan sa pagbibita mo. Alam mo ba kung anong mas nakakatakot sa multo? Somewhere out there, there's a CCTV camera that captured your presence at the crime scene. At pag inimbestigahan ka na, hindi kita tutulungan kung paganyang-ganyang ka. Pinatay ng mommy mo yung mommy ko! Just accept it, Trixie! Mamamatay tao yung nanay mo! Ira, tama na. Huwag mong pagbunta na ng galit mo si Trixie. You want to defend her? Huh? Then go! Stop this fakery and fight me! Huh? Ayaw mo? Ira! Ayaw mo? Ano? Ha? Ano? Ha? Ha? Stop it! Stop it! This is not how we pay our respects to Meredith! Pay respects? Paano ba gagawin niya ng dalawang pang potensyal na suspect sa crime na to, ha? Paano? Ira, tama na. Mali na to eh. Hindi natin makukuha yung hustisya sa ganito. So paano, Lilith? Ha? Akala ko ba kakampi kita? Sa bagay, namatay na nga lang si Matty, hindi mo pa rin siya napapatawad at natanggap bilang nanay mo. Kaya hanggang ngayon, kinakampihan mo pa rin yung nanay-nanayan mo, si Ka Lorena. You want justice for Matty, Lilith? Then stop being friends with everyone! Dahil hindi mo alam na isa sa mga malalapit sa'yo ang totoong killer. Look, Attorney Ira, I understand. This is you grieving. We are here to offer you our sincere sympathy. Sa'yo na yung peking simpatsya mo. Baka gusto niyong gawing crime scene extension tong morgue na to. Gusto niyo magpatayan? Siguraduhin niyo lang malinis. Kasi yung pumatay kay Attorney Meredith Simmons, hindi malinis trumabaho. Akala niya, sinira lang ang CCTV, yun na. Hindi siya pangangasiwa. Mukhang planadong-planado ang krimen, Major. Paano po yun, Major, kung walang CCTV? Ang nawala lang naman yung mabilis na paraan para makita natin yung palabas at papasok sa crime scene. May iba pa namang paraan, tulad ng ebidensya, yung witness, testimonya ng witness. Trixie, may sasabihin na ako sa investigador. Are you okay here? Sa car po muna ako, Dad. Tuloy-tuloy naman ang CSI ng Shoko team at hindi ako nagsasaya ng oras para malaman kaagad natin. Kaya nandito ako ngayon para alamin sa inyo kung ano ang nakita nyo ng pangyayari nung gabi na yon. Kasi mas maganda, mas detalyado kung galing sa inyo mismo. Yung oras, itsura, alam nyo na yon. Well,
Last night was supposed to be a happy night. And a special night para kay Mati. My mommy attorney, as I call her. Para sa aming dalawa ni Lilith. This is just the beginning of a new journey. A journey for love and family. So join me to new beginnings. For love and family that comes first. Masaya yung gabi. Until someone had to destroy it. What a touching speech, Attorney Meredith Simmons. Si Patricia Engano. Yung asawa niya. Ang pangalan niya po ay Ramir Engano. To give you a quick background, okay lang ba, Ira? Many years ago, he had a one-night stand with Attorney Mayor, the victim. Ako po yung naging bunga nun. Pagkatapos po ng gabing yun, hindi na sila ulit nagkita. Iniwan po ko ng biological mother ko sa kaibigan niya. Not knowing na iniwan din po ko ng kaibigan niya sa biological father ko. After so many years, nag-usap po ulit sila. Sinabi po ni Sir Ramir kay Attorney Mer na ako yung anak nila. Para palang teleserye ang buhay mo, no? Gaya po nung ginawa ni Ma'am Patricia. Nang mahimasmasan ka, Pinaghihinalaan niya po na may relasyon yung biological mother ko at yung asawa niya. Nanay na lang. Attorney. Maikli, bilis sa tama. Pero mali po talaga yung hinala ni Ma'am Patricia. Wala po talagang relasyon yung nanay at tatay ko. Buti na lang. Around 9:20 p.m. umalis na si Patricia. Pero hindi ko na rin namalayan na hindi ko na pala makita si Mati. Mga 9:40 p.m., nakita ko si Attorney Mer na naghihintay ng binook niyang ride pa uwi. No, it's okay. Nakabook na ako ng ride. Hindi po siya normal kagabi. Typical na nahihilo dahil nalasing or something else. But she was on antidepressant medication a few weeks before last night. At kilala ko si Mati. She's responsible when it comes to that. Kaya alam kong hindi siya iinom ng alak nung gabing yun. Hindi kaya aksidente siyang nakainom ng alak? Baka akala niya mocktail lang yun. Posible rin hindi alak, kundi droga na palihim na nilagay sa mocktail niya. This is possibly a murder case. Na sa party pa lang sinagawa na malaki ang pagkaplano.
Mako-confirm natin yan kapag lumabas na yung toxicology exam findings. Base sa obserbasyon namin ng driver, mga bago mag-alas 10, iba yung kilos niya. Ibang-iba pa nun. Sigurado ba kang papasok kayo dyan sa party? Baka mapano pa po kayo. Nag-aalala ako sa sumbong ni Trixie. Baka anong skandalong gawin ni Patricia, baka masaktan pa si Lilet. Tingnan mo nga yan. Parang may lasing siya na. Meredith? Ano ginagawa mo dito? Na-cancel yung ride ko. Meredith, si Ramir to. Are you okay? Who's with you? Ramir, I need to go home. Of course. Halika, sumagal ka na. Tulungan niyo nga siya makapasok. Halika. Hindi mo lang siya tinawagan. Hinatid mo pa siya sa bahay niya. Ikaw yung hindi nakasama bago siya. Oo, anak. Nagkita kami ng nanay mo. It was around 10 p.m. or 10:30 nung hinitid namin siya sa bahay. Are you sure you're okay? I can take you to the hospital. I'm okay. This is my house. Meredith, wait here. Here's your bags. And your keys. Pasensya na, pinakialaman ko na gamit mo. Gusto bang sumakit sa loob? Ramir? Ramir Engano? May asawa ka! I'm fine. This is my house. Are you sure pwede sumakit sa loob? Yes, I'm fine. Thank you. Thank you for returning my daughter. Panatag na akong iwan siya. Dahil nakita ko siyang pasok ng bahay. Hindi ko lang alam na kamatayan na pala naghihintay sa kanya doon. Sana hinatid ko na lang siya sa ospital o sinamahan ko siya sa loob. Di sana may nanay pa ngayon. Si Lilet. Sorry, Aira. Yung akala mong ipinipilit ko sa saying relationship ang nanay mo, hindi totoo yun. Nadala na ako. Hindi niya ipagpapalit ang happiness at kasiyahan na nararamdaman niya sa inyong dalawa. Sa'yo.
po yung sitwasyon ni Atty. Mayor kay Kurt. Yung dahilan po kung bakit siya napauwi. Nag-alala po ako. Kaya sumunod po ako sa bahay nila. Mga 11 p.m. na po ako nakasakay ng taxi. Attorney Patrick, si Lilette, nakita niyo? Hindi. Excuse me. Kurt, have you seen Lilette? Oh, dalawa na kayo naghahanap kay Atty. Lilette, ha? Bilisan nyo ng paghahanap, ha? Para we can all enjoy this night, okay? Opo. The last time na nakita ko siya, ang sabi niya, susunod sa amin with Mr. Lee, pero hindi naman sumunod. Eh, saan ba siya? Even si Matty, hindi ko na rin nakita eh. Hindi ba nagpaalam sa'yo? Nakita ko si Atty. Mer kanina, naghihintay dun sa binok niyang ride pa uwi. What? Parang nahihilo siya eh. Dalasing agad. Kurt, that's impossible. Hindi malalasing si Matty. Dahil hindi siya umiinom. She's on meds. What? Pero kanina, nung nakita ko siya, nabanggit nga ni Lilette yung lagay ni Atty. Mer nung umalis eh. Sinundan kaya ni Lilette? Sinamahan siya? Gagawin yun ni Lilette? Eh, hindi pa naman sila okay, di ba? Wild guess lang. You know? Sige, tuloy muna ako. Come on, Matty, pick it up. I'm sorry, all circuits are busy. Please try to call again later. Wait, bakit hindi kita makontak, Matty? Sumagot ka naman. Okay ka lang ba? Hindi, ba't pa? Kuya, pakibilis naman po. Dumating po ako sa kanila ng mga 11:45 po. Pagdating ko po doon, bukas po yung gate. Bakit bukas to? Bukas po yung pinto. Kaya kinabahan na po ako. Tinatawag ko po siya eh. Nay? Pero wala pong sumasagot. Nandito na po ba kayo? Pumasok na po ako sa loob. Tapos nakita ko na lang po siya. Nakahiga na po dun sa sahig. Tapos madami pong dugo. Meron pong matinding sugat sa ulo niya. Nakabatong po sa dibdib niya yung gavel replica. Yung gavel replica po na naregalo ko sa kanya. For every verdict we miss, hindi ko naman po akalain na yun pa yung gagamitin para patayin siya. Patricia! Mom, wake up! Mom! Trixie? Ramir? Am I dreaming? Magkakasama na ba ulit tayo? Tell us the truth. Did you do it? Tama ba ako sa sinabi ko sa'yo kanina? You had blood in your hands because you're the killer! May kinalaman ka ba? May kinalaman ka ba sa pagkamatay ni Meredith? Oo. Ako pumatay kay Meredith.
gave her that gift sa party? Na dinala niya pa uwi? So, nung nag-usap pala tayo noon at nagkasundo tayo na sabi mo sa akin, handa ka nang patawarin si Mati. Nagkaayos na pala kayo noon? Tina, I'm sorry. I'm sorry, nagsinungaling ako sa'yo. Hindi ko sinabi sa'yo kasi sabi ko, huwag muna eh. Baka magkagulo ulit. At ayaw kanyang mabigla. Ilang araw na rin kami okay. Pero sabi niya, huwag ko daw muna sabihin sa'yo. Para hindi ka mabigla, para hindi ka masaktan. Palagi niyang iniisip yung mararamdaman mo. Ganun ka niya kamahal eh. Nung gabi yun, yan yung unang beses na tinawag ko siyang nanay. Nakakapanghinayang lang kasi. Kasi kung kailan naman, okay na kami. Tayo. Kung kailan naghihilom na yung sugat, may ilalalim ba pala? We will get to the bottom of this, Lilith. Malalaman din natin kung sino yung totoong pumatay kay Mati. Oo! Pinatay ko si Meredith! Pinatay ko siya! Mom! Oh, how I wish I could say that right now! I wanted her dead! I'm so happy she's dead! Pero di ako mamamatay tao! Mom! Stop playing with us, Patricia! Major, kahit po nagluluksa kami ng kapatid ko, hindi po kami tumulong sa investigasyon. Siya nga pala. Nakita ko to sa kusina. Si Ate Evelyn. Stay out helper namin siya. Usually, lumalabas siya ng bahay 10 p.m. Baka lang kasi may nakita siya o di kaya may narinig, may naabutan. Pwede ba kayo na sumama sa akin sa crime scene? May mga lilinawin lang ako. Sama ako. Kung okay lang, Major. Sasamahan ko na dito sa Lilith. Hanggang sa marilis si Attorney Mer para dalhin sa crime lab. Salamat, hindi niyo kami iniwan. Para sa'yo. Para kay Atty. Mer. Para sa hustisya. Sabi mo kanina, she's got blood on her hands. Patricia, ano pinag-uusapan niyo dugo? You know, it's your daughter's exaggerated big mouth! Kakadating mo lang? Where have you been? Wow! Paalala ha, ako nanay dito. So tell me, how was the party? Boring. Biglang nawala lahat ng mga tao. Pati si Eira. Aminin mo, the only exciting part sa party ay yung dumating ako to make a scene. Excited? You were out of line, Mom. Baka nga dahil pa sa'yo kaya nawala lahat ng mga tao eh. O saan ka pupunta?
Look what you've done! Now you've got blood on your hands. Dahil killer ka. You killed the fun tonight, Mom. Hey! Where are you going? May take-out ako! Pati ba naman ikaw? Iiwan mo rin ako? This is so stupid, Patricia. Niloloko mo ba ako? Sa ating dalawa, ikaw may history ng panloloko! Pero handa na akong kalimutan lahat ng yon. Because when Meredith is out of our lives, ito nangyayari sa atin, nabubuo ulit tayo. Isa na lang, si Lilet na lang! So ano, si Lilet ang isusunod mo? Naniniwala ka na that going there this early was a bad idea. Di ka kasi nakikinig. Wala naman tayong ginawang masama doon eh. In fact, after all the accusation of that bitch, hindi ka nag-retaliate. Umiigsi na ang PC ko dyan sa era na yan. Demonitang-demonita. Si Lilet, well, she tried to defend us. Pero for now, ayoko na muna sila makita. I did not say that! Hindi nga ako yung pumatay kay Meredith! I can't do that! Hindi ko magagawa yon. So, can we just go back to our normal lives? Yung wala yung dalawang yon! Please! I just want our lives to be normal! We will not go back to our normal lives hanggat di ka nagbabago. Pray to God na wala akong makitang ebidensya na makita lamang ka sa pagkamatay ni Meredith. Dahil kung hindi ako magdadalawang isip ay suplong ka. Go ahead! Malinis ang konsyensya ko, Liv! At ikaw, ano ba ginagawa mo dito? Di ba gusto mo rin akong iwan? Go with your daddy! Leave me alone! Iwan niyo na akong lahat! Leave me! Leave! Alam mo namang hindi pwede. Just like I told you, you will become a person of interest in this case. Hell no! Narinig mo naman yung sinabi ng investigator. Sira yung mga CCTV. So, lusot na ako. And I won't even admit na nagpunta ako doon. I refuse to be part of this Meredith fiasco. Bakit ka ba natatakot? It's starting to look obvious eh. Kanina ka pa eh. The more you hide, the more it becomes obvious. Ano ba tinatago mo, Lorena? Ano bang hindi ko alam? Anak, umidlip ka kaya muna kahit isang oras lang. Dito na lang po muna ako. Mamaya po kasi dadalhin na din sa crime lab si nanay. Magkakahiwalay na naman kami. Tapos yung susunod na pagkakahiwalay namin, wala nang balikan.
Nandito na naman ako, Tina. Ang dami-dami ko na namang tanong. Kailangan ko na naman ng notebook. Kung noon, kung saan-saan napupunta yung tanong ko kasi wala akong alam tungkol sa kanya eh. Maliban na lang dun sa iniwan niya ako. Ngayon, dami-dami kong alam sa kanya. Maliban na lang dun sa iiwan niya pala ulit ako. Ano kaya yun? Joke? Prank? Hindi ko na namalayan na ito yung katabi nung keychain ni Matty. Ito ho yung Pharma Vista na bag. Muntikan ko pa ngang naapakan to eh. Nakita ko sa may bandang pinto. Major, pinuntahan ko na po yung bahay ng tiyoy ng tinutuluyan ni Evelyn Magwas. Hindi pa rin po siya umuuwi. Alalang-alala na nga po silang lahat eh. Tapos, cannot be reach yung luma, pati yung bagong number niya. Kumusta ang relasyon ni Evelyn sa inyo? Wala namang naging problema sa trabaho eh. Maayos naman daw siyang katrabaho, sabi ni Matty. Magkasundo sila. Magkakatiwalaan. Naku, attorney. Magkakadugo na nga, nagkakatridoral pa. Paano pa kaya yung hindi? Pero akala ko ice cream yung laman. Yung pala isda. Tinig ng isda. Para saan pa na pinagtagpo kami ulit? Kung paghiwalay lang din naman kami agad. Alam mo, Tinang, pinapaniwala ko na lang po yung sarili ko eh. Eh, hindi to joke. Eh, hindi to prank. Ice cream talaga yung laman. Kaya lang isang kutsarita lang. Parang pa 3 days lang sa langit. Masarap, matamis. Ganun po kasi yung nararamdaman ko sa pagmamahal ni nanay. Kaya lang ang bilis. Ang bilis ng matunaw. Ang bilis-bilis. Pagod na po ako umiyak. Pero po, kamustahin na lang po muna natin si Ira. Namatay ang nanay mo dahil sa akin. Ano po? Ano pong
sinabi niyo? Ako yata ang pumatay sa nanay mo. Tinang hindi ko kayo maintindihan. Kagabi, nung umalis kayo, papunta sa party niya, takot na takot ako. Aaminin ko sa iyo. Simula nang malaman ko na si Attorney Mer ang nanay mo, hindi na nawala ang takot ko. Araw-araw. Paano kung ngayon magkasama kayo? Tapos bukas, ayaw mo nang bumalik sa akin kasi mas masaya ka na sa kanya. Paano ko? Kagabi sabi ko, bibili lang ako ng gamot ko. Tapos, nakita ko yung simbahan. Pumasok ako. Lumuhod ako. 1 oras, 2, higit pa. Nagmamakaawa ako sa Diyos. Sinasabi ko sa Kanya, Panginoon, sana po ako ang piliin niyo na maging nanay ni Lilet. Sana ako ang piliin mo, anak. Sana huwag kang mawala sa buhay ko. Hindi ko alam, anak, na habang nagdadasal pala ako, pinapatay si Attorney Mer. Anak, sorry. Ako ba ang pamatay sa nanay mo? Hindi naman yun ang hinihiling ko sa mga dasal ko. Hindi ang kamatayan ni Attorney Mer. Hindi ko alam, anak. Ganito pala ang mangyayari. Tina, hindi po. Hindi po kayo may gawa nito. Kayo po na walang ibang ginawa kundi ang mahalin lang ako. Hindi po kayo may kasalanan. Hindi po kayo totoo pong may kasalanan nasa labas. At sisiguraduhin ko po na pagbabayaran niya lahat ng ginawa niya. You're unbelievable. Nagtatago ka na ngayon sa akin? Me? I'm telling you, Lorena, kahit maubos natin lahat ng wine at itong alak dito, mahilo man tayo sa kalasingan, gumising tayo with a hangover, aalamin ko pa rin kung ano yung mga tinatago mo. I will insist to find out what is in that head. You know why? Magka-leche-leche man, sa dulo ng lahat ng ito, I'm still going to be the one to represent you in court. So, please tell me now, so I can fix it. Yan naman laging baala mo. Sa marami mong laban, mga babae ang pinopronta mo to receive the bullets for you. Like last night. Hello, Attorney Patrick. Nasa party ka pa? Yes, Lorena. How about Meredith? Muna na daw po siya. Oh, okay, thank you.
Mom! Mom! I'm so sorry, Mommy. I'm so sorry. I'm so sorry. Mom, I'm so scared. I'm so scared for you. Kailangan mo yun mag-isa. You sure Daddy's not going with you? Don't be. Nangako ako, di ba? Na hindi ka makukulong. Mommy's gonna take care of everything. I love you, Mommy. I love you so. So anong nangyari pagdating mo kila Meredith? What exactly happened there? Sana kasi, hindi mo ako hinayaang mag-isa sa ginawa ko kay Meredith kanina. Until now, mga babae pa rin ang pinapopronta mo para sa kahihiyan mo. Mariana, ano ba talaga nangyari? Anong ginawa mo? Nung bumagsak ang DNR, si Lynette ang pinaharap mo sa Innocent Angels para sabihan sila na kailangan na nilang umalis sa shelter. Nung na-discover ko kayo ni Meredith, you made sure na mas mukhang may kasalanan ng best friend ko. And you knew that I would buy into it dahil baliw na baliw ako sa'yo noon. And are you regretting it? Maybe. Lalo na nung kaharap ko na si Meredith. Ang dilim. Parang kaming dalawa lang tao sa mundo. At that moment, I missed her. Nagsisisi ako na siya ang pinakawalan ko sa buhay ko. But then I remember why I chose you. Pinili mo ako over her. I won. It fed my ego. And you gave me the best gift in the world. Si Ino. Pero nung naramdaman kong pinaglalaroan na lang ko ni Meredith, excuse me po. Papasahin ko lang po yung release ni ma'am. No. No. No, Meredith.
know I did this to you. I know I did this to you. Pay. They're gonna pay Meredith. I know who did this. Pasalamat ka. Wala na si Meredith. Dahil sa huli, mga anak niya ang umiiyak. Hindi ang anak natin. I'm a mother. Don't forget that. I'll do everything for him to have that kind of peace. How about, aayusin ko na yung mga gagamitin for the week. Keystone's new principal, managing partner. Welcome back to the top cons. Okay, yun lang ba? Wala na bang iba? Kape. Okay, salamat. Kinasara ko muna at pinatigil ko yung paglilipat sa party venue. Kasi may nakita ang mga soko na durog na gamot. Papadala sa akin yung picture. Maaaring Rohypnol? O mas common sa tawag na roofie. Date rape drug. Posibilidad na lalabas yun sa urine sample ng biktima. Papaimbestiga ako para dun sa mga staff ng catering services. Tsaka pati na rin yung mga waiters. Problema natin, mga nakamas sila. Oo. Nakamask silang lahat. And they all look the same. Tito Spanky! Major, may update ako. Hindi pa rin umuwi si Evelyn Magas. Yung stay out mate? Ito yung pamilya na sa Catanduanes nag-aalala na rin eh. Hindi rin nila makontak. Bakit parang nagtatago? Tapos Major, dinaanan ko na po yung Pharma Vista. Ito yung CCTV footage sa timestamp na andon yung resibo sa loob ng Pharma Vista bag. Attorney Hira, identify nga kung meron ka kakilala. Si Ate Evelyn! So, posibleng andito siya nung nangyaring krimen. Kontrahilo yung mga gamot na binigay sa kanya. Posibleng naabutan pa niya yung suspect at nagpabili pa ng gamot dito. At bumalik siya. Dun sa spot na yon, a few steps away from the door, dun ko naapakan yung mga biniling gamot sa Pharma Vista. So, ano yun? Nabitawan niya? And then what? Nabitawan niya dahil nataranta siya? Natakot? Hindi lang niyang nabitawan eh. Hindi niya pa nabalikan. Dahil nagmamadali siya. Tumatakas. Hinahabol ng suspect. Para patahimikin sa kung ano yung nakita niya. Si Evelyn. Siya yung eyewitness natin.
pocket that smile. Baka mahalata nilang masyado tayong masaya na nawala na si Meredith. Bahala sila. This is my day. Look at the beautiful things that are coming our way now that she's gone. Malinaw na isa siyang malaking tinik sa buhay natin noon pa man. Sino yun? Si Dina, EA ni Meredith. Ba't ganun makatingin? Well, she must really be mad about her boss's death. Lahat naman eh. Not everyone. Kayang-kaya nung Evelyn pangalanan yung suspect. Kakayanin nyo rin ba kung isa siya sa mga suspect? What? Bumili muna siya ng gamot para kay Mati bago patayin? Malawak ang posibilidad kung ano ang partisipasyon ni Evelyn sa crime. Pwedeng maging witness, biktima, o siya ang suspect. Oo, nakumpirma natin nakabalik siya dito sa bahay, pero ang tanong, kung nakalabas ba siya ng buhay? So, posibleng patay na rin si Ate Evelyn? Sorry naman, ang morbid. Baka naman awake, alert, alive pa yun. Teka, sandali lang Papahanap ko na lang sa mga aso ko. Baka nakalibing lang dyan sa tabi-tabi. Tan Santos. Pwedeng nagtatago o itinatago. Sana buhay pa siya. Malaking bagay siya sa investigasyon, yung mga nalalaman niya. Mukhang hindi pa marirelease ang crime scene. Era, you need to rest. I can't. You have to. Ikaw din, Alet. You're invited to the emergency meeting called by Attorney Rona. Aside from the big announcement, we'll also form the legal team for your mom. I will lead that legal team, of course. Meredith did not build a legal empire just to be denied justice. Era, you can stay at my place if you want. Kaya sa amin. Maliit lang dun, pero welcome ka dun. Wala na si Nanay, pero may ate ka na ngayon No, I'm just gonna go to my condo. But I'm going to pick you up later. Sabay na tayong pumunta sa Keystone. Okay? Anak, baka naman pwede ka magpahinga kahit sandali lang. Puyat ka buong magdamag. May meeting daw po sa Keystone yung mga lawyer para po dun sa kaso. Inimbitahan din po ako. Tapos pupunta din po ako sa presinto pagkatapos. Attorney! Ayan kain ka muna Bestie! Sige na, kahit subo ka lang. Luto ko para sa'yo. Wow! Kain ka. Kain ka na. Ako kakain niya, sige ka. Salamat po. Pero doon na lang po ako kakain. Kasama ko naman po si Era tsaka si Kurt din, nandun din po. Lilet? Sige na po kasi 5 minutes na lang po nandyan na din yung ride ko. Anak, may 5 minutes ka pa para huminga at bumuga kahit sandali. Habang may oras pa. Bestie. Lilet, nakikiramay kami. Alam mo, Lilet, hindi mo naman kailangan parating magpakatatag eh. Pwede ka namang maiyak, o magalit, o magluksa. Nandito lang kami. Damay-damay tayo dito.
hirap naman. Paano ko po ba pagluluksa yung isang tao na hindi ko naman nakasama buong buhay ko? Yung nanay na tagal-tagal kong nangulila. Tapos, nung finally nakasama ko na nawala lang bigla. At hindi lang siya basta nawala. Namatay siya. Pinatay siya. Bakit po wala akong nagawa? Bakit po sa kanya nangyari to? Sino pong gagawa sa kanya nito? Sino pong gagawa sa nanay ko nito? We gather today under unfortunate circumstances. The loss of Meredith has shaken us all, but we must remain steadfast in our duties. I notice Attorney Ira is not here. Si Attorney Lilet invited them, pero wala. They've confirmed their attendance, but they must be exhausted. Understandably so. We need to talk about the legal team who will bring Meredith's killer to justice. I volunteer to lead it. There's no one who deserves to take charge more than me. After all, I'm her best friend. Isn't that a disadvantage, Atty. Macareg, considering how close Meredith is to you? Then who else, Attorney De Leon? You? Let's not turn this into a fight. Lahat tayo nandito for the same reason. To find justice for Attorney Meredith. Well, it is only right that we allow Attorney Lilet and Attorney Era to make the final decision. After all, it is their mother we are talking about here. Well, then I'm sure that they will choose me. And not someone who may be involved with Meredith's death. Attorney Meredith Simmons was more than a legal titan in the Philippines. She was a beacon of justice with 127 criminal case victories and an unblemished track record in civil litigation. Her name was synonymous with integrity, and her legacy was one of relentless dedication to the rights of the marginalized. Itinatag ni Attorney Simmons ang Legal Advocates Bureau o LAB. Ang kanyang pambihirang husay, talino at tapat na paglilingkod ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong maging tanging Southeast Asian member ng World United Legal Advocates sa New York. Subalit sa kabila ng international recognition, ang kanyang puso ay nanatiling nakaangkla sa kanyang bayan. Bumalik siya sa Pilipinas upang pamunuan ang bagong tatag na Keystone Law. Ngunit sa likod ng mga papuri, si Attorney Meredith, higit sa lahat, ay isang ina. Tingnan mo, Araw. Ito yung iniwang legacy ni nanay sa atin. Tayo ang legacy. And we need to live up to her legacy, Lilith. Tayong dalawa.
And I promise to be better. Especially for Matty. Para kay nanay. Last night, in the middle of her birthday celebration, Attorney Simmons suddenly vanished and was later found in her residence. Brutally bludgeoned to death with a steel gavel replica. The irony is haunting, a tool of justice becoming the instrument of her death. Tamang-tama. Update ko lang kayo na meron na kami invitation para dun sa mga for questioning. Bakit ho, personal niyo pa kaming in-update dito, Major? Nandito kasi sa Keystone yung ilang persons of interest. It is clear that we cannot form a cohesive legal team with these current tensions. So, rather than prolonging this discussion, let's move on to the next agenda. As you all know, with the unfortunate demise of our principal managing partner, Attorney Meredith Simmons, we need to address the vacated position which I have entrusted to her. And I am pleased to announce that I am now entrusting that leadership position to our other major partner, Attorney Constantino De Leon. He will now assume the role of Principal Managing Partner for Keystone Law. Congratulations. Thank you. And what exactly are we celebrating here, Attorney De Leon? My mother's death? Attorney Ira, this is not the right time for this. Oh, please, Calorena. Will you stop the pretense? How can you take my mother's position, knowing na kayong dalawa ang posibleng dahilan sa pagkamatay niya? Ha? Attorney, invitasyon lang po para po sa kaunting mga katanungan. Ma'am, may bisita po kayo. Ay, ipasok, Sheila. Yes, ma'am. Hi, Ms. Patricia. I'm Police Captain Angela Santos, lead investigator and a fan. A fan? Iniimbitan po namin kayo for questioning para sa pagpatay kay Attorney Meredith Simmons. Oh well, as Meredith Simmons' #1 enemy, I was expecting this. In fact, I was waiting for this. Pati nga yung aking asawa at anak, hinihintay na matanggap ko to. I'm sure they'll be happy to know about this. So see you tomorrow. I know how to read. I'm a lawyer. I know what that is. But this is not right. You had nothing to do with the murder of your mother. Hindi kami mamamatay tao.
says all the murderers. Alam mo ka, Lorena, huwag ka na lang mag-explain. And leave all your dramas for your off-cam interview tomorrow. Ikaw, Lilet, sa tingin mo ba, magagawa ko yun sa nanay mo? Sa mga mata mo, mamamatay tao ako? After all the things I did for you and your family, naniniwala ka na ginawa ko yun? Talaga bang naniniwala ka na pinatay ko ang nanay mo? Attorney Meredith Simmons was more than a legal titan in the Philippines. She was a beacon of justice with 127 criminal case victories and an unblemished track record in civil litigation. Are you sure you're okay? I can take you to the hospital. I'm so happy she's dead! Dad? Trixie, what's wrong? Saan ang damit mo? Akala ko umuwi ka na para ko naggamit. Dad, hindi ko magawa kanina eh. What? Nandun si Mom. Kasama yung police. And I hate it. Trixie, this is about justice. You know how important this is. Legal intern ka na. You know what's at stake here. At one time, naging biktima ka rin. Alam mo kung gaano kahirap maghangad ng hustisya. You don't understand. I hate myself na imbis na samahan ko siya doon to comfort her or whatever, I ran away. Ano klaseng anak ako? Bakit hinahayaan ko mag-isa si Mom sa lahat ng to? Dad, she's my mother. My mother, Dad. Hindi niya ako iniwan during my rape trial. My sex scandal. When I wanted to die. So how do you expect me na panoorin siyang pagdaanan ng lahat ng to na mag-isa? Sa ngayon po, Lorena, hindi ko po alam. Hindi mo alam? Alam mo, Lilet. Alam mo na hindi ko kayang gawin ang binibintang sa akin ng kapatid mo. Ang dami kong tinulong sa inyo. Alam mo yan. Scholarship ko ang nagpaaral sa'yo para maging abogado ka. Yung pera ko, yun ang nagpagaling sa tinang mo at sa tiyuhin mo. You know that I am a very generous person. I'm caring. I'm compassionate. I've saved your family so many times, Lilet. But why do you still believe it? Lorena, hindi pa po kayo kakasuhan. I-interviewin lang po kayo. At may sapat naman po na dahilan yung otoridad para imbitahan kayo for questioning. Kung
Kung hindi po kayo guilty, then show up. Wala po kayong kasalanan. Salamat. Pero kung meron, magiging napakasakit po nito sa akin. Kasi lahat po ng tulong na sinusumbat niyo sa akin, sinuklian ko naman po yun ng loyalty. Pero buhay na po ng nanay ko yung nakataya dito. Hustisya. Alam niyo po yun. Alam niyo na kaya kong hindi tingnan ng dugo at relasyon kapag hustisya na yung pinag-uusapan. Di ba po? Di ba pinagtanggol ko po si Ino laban sa sarili kong kapatid? Kaya sa ngalan po ng batas, ipagtatanggol ko din yung nanay ko laban dun sa kung sino man yung pumatay sa kanya. Pero hindi ako. Hindi ang asawa ko, hindi kami. We are not murderers. Then prove it. Tara na, Cots. What do you make of that? Can you believe the De Leons? Just an invitation for questioning and they crumble like that? Serves them right. Murders, all of them. I'm gonna form my team, ASAP. Need to start strategizing for this case. My best friend's killer would not go without justice. Case strategy is already, Attorney Spanky. 3 pa lang ang iniimbitahan for initial inquiry. It's the De Leons. I know it. Especially Lorena. I agree. She wanted Matty out of the way. Para lang mapunta sa asawa niya yung top position sa Keystone. And she wanted Meredith dead to protect her son from another sexual assault allegation. May sexual assault allegation ulit si Ino? Oh, Lilet. Magugulat ka na lang talaga sa kademonyohan yung anghel na pinagtatanggol mo. Yung pamilyang pinag-alayan mo ng loyalty mo. But you did great kanina. Lorena deserved it. Meredith and I have been working on that case for weeks. And she and Lorena have been having heated exchanges because of it. It's obvious that mother's... Attorney Spanky, enough! You're too angry, too emotional. This is personal for all of us, but for you, it's too close. What do you mean, attorney? You can't lead this legal team. We need someone detached from Meredith. Someone who can think clearly. Well, if it's not me, then who else? Sino? Ayon sa pag-iimbestiga namin, Mrs. Engano, matagal na pala kayong pinagdaan ng kabuluhan ni Atty. Simmons. Tama po ba? Di magpapatalo sa isang kabit na ganyan mo! Tama na ho! Nagkakasakitan na kayo! Paligo ka muna para matanggal yung kate mo! Wow! Let's give a round of applause for Little Bear. Patricio, kung iskandalo dito Bakit, Ramir? Ayaw mong malaman ang lahat how Attorney Mel
at yung tutubi mong anak destroyed our family? Trixie, Patricia, huwag niyo naman sana sisihin si Ramir. Ako naman talagang magpumilit na makasama sa dinner na ito. Dahil matagal niya lang pinagpaplanuhan ito, how you can have your perfect family habang nagsasuffer kami na legal family ni Ramir. Are you taking a leave dahil magpapakaulirang ina kayo? O magpapakadakilang home wrecker? Pero birthday mo ngayon, hindi naman ata tama na wala man lang akong gift para sa iyo. Nang mahimasmasan ka at na ma-realize mo na meron ng asawa yung taong inaahas mo. Happy birthday, Attorney Simmons. Hindi ako mahilig manood ng mga teleserye, pero grabe, napasubscribe ako sa pagdadrama mo, Mrs. Ingano. Alam mo, kung hindi ko lang alam na beauty queen ka noon, alain ko best actress ka eh. Can I ask you something, Major Sarmiento? Pwede ba? Pwede naman. Are you married? Ano connection? Please just answer my question. Oo. Kung sinira ng kabit ng asawa mo ang pamilya mo, wouldn't you be angry? Yes. Galit ako kay Attorney Simmons dahil inaagaw niya ang asawa ko. My daughter is suffering because my family is falling apart. Alam mo ba kung gaano yun kahirap para sa isang ina katulad ko? Sinubukan kong tiisin maski masakit, pero dumating na dun sa punto na hindi ko na kinaya. I have all the right to be angry. But that doesn't mean that I killed her. Sigurado ba kayo na gusto niyong pumasok sa loob ng presinto? I need to know kung sino kina Lorena at Patricia pumatay kay Manny. Gusto ko na rin makialam sa investigasyon ng kaso ni Nanay. Pero alam naman natin na hindi nila tayo hahayaang mag-participate. Hahayaan tayong maging present ng mga polis. But they will restrict our involvement to avoid any appearance of bias or interference. Tama si Attorney Lilet, Attorney Ira. They will limit your role in interrogating suspects because you are the victim's family. But I just can't stay here. Kailangan kong malaman kung sino yung totoong kriminal. May nagbigay po ng salaysay tungkol po sa inyo, Mrs. De Leon. Narinig po nung taong yon kung ano po yung pinag-uusapan ninyo ni Attorney Meredith Simon. Nakausap ko na rin yung nakarinig ng usapan niyo ni Matty. At dinig na dinig ng witness na gusto mo nang mamatay si Matty. Evelyn! Jerry! Nabalitaan ko yung nangyari kay Attorney Mer. May alam ka ba talaga sa nangyari? Wala, no? Hello, Attorney Rona. May update na daw ba sa kaso ni Nanay? Makikilala na daw natin yung bagong abogado na magli-lead sa case ni Matty. Isang magaling na abogado. And finally, Lilet, makukuha na natin ng justice for Matty. Attorney Renan Alon.